Hello mga ka-eats, kami ang Eatsplorations, Daddy Mark, Mommy Bianca, Ate Bini, Sadie at Sage. Isang pamilyang mahilig mag-eat and explore dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Nakapag-staycation na rin kami sa maraming hotels na family-friendly, nakapunta sa Boracay, Cebu, Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong at Indonesia as a family of 5. Kung mahilig din kayo mag-explore, huwag nang patagalin pa. Mag-subscribe na sa aming channel at samahan nyo kaming kumain at gumala. Let's go! Hello mga ka-eats! Welcome to another vlog here sa Eatsplorations. Another day, another gala tayo mga ka-eats. Nandito kami ngayon sa Bali, Indonesia after 11 years ni Bianca at nako first time with the twins and Sabine. Mag-i-eat and explore tayo dito sa Bali. Samahan ninyo kami. Uunahin natin syempre, kakain tayo ng lunch dahil hindi pa ready yung aming room. Yung hotel namin is Ubud Wana Resort. Ipapakita ko sa inyo yung room tour at hotel tour sa next video. Pero ngayon, maglalakad-lakad muna tayo sa neighborhood at syempre, kakain muna. See you later! See you later! Yeah, let's go! Hello mga kids! After ilang meters lang ng paglalakad from Ubud Wana Resort, nakita na namin yung kakainan namin ng lunch. Very chill siya, medyo aesthetic na parang coffee shop, tapos may band din ata kapag gabi. Ito ang Opini Coffee. So parang nakalagay 4.6 yung rating niya sa Google Reviews. So mukhang okay naman. Nag-order kami ng nasi goreng, mi goreng, ayam goreng. So, goreng is fried. So, sa mga hindi marunong mag-Indonesian dyan, yung first time marinig yung terms na yun, goreng, kapag nakarinig kayo ng goreng, it means fried. So, nasi goreng, fried rice. Ayam goreng is fried chicken. Mi goreng is stir-fried noodles. So, di ba, may natutunan kayo sa akin. Brings value to your life. Joke lang. Tapos, nag-order din kami ng margarita pizza. Siyempre, para lang may makain yung kids. Tapos, isang palang magandang tip kapag nag-Bali kayo, mga ka-eats, dapat mag-order kayo ng bottled water talaga for the safety lang kasi para hindi kayo iwas tayo sa sa sakit ng tiyan, no? Dito na kami kumain kasi sobrang gutom na namin. Hindi pa ready yung room namin at sabi mga 2 PM pa. Kaya chill muna kami and sobrang na-excite ako kasi parang third language ko na ata yung Indonesian dahil matagal din ako nag-work dito, mga 5 years din sa Jakarta. And parang so good to be back. Grabe. Kahit immigration officer kanina, in Indonesian ko, lahat ng pinagtanungan ko, tinatry ko mag-Indonesian kasi sobrang na-miss ko yung language, yung mga tao, yung atmosphere. Yung lugar itself, sobrang ganda. Kaya tatanungin natin si Bianca kung ano yung na-feel niya sa pagbabalik dito sa Bali, Indonesia. Ito na. Mams, anong na-feel mo na we're back? After 11 years, grabe ganong katagal. Kaming huling nag-Bali. Before, last, 11 years ago, ang dalas namin mag-Bali. Mga 3 times kami nakapag-Bali nun. Tapos yung parang sobrang dami ng pagbabago. Yung sa airport pa lang, parang hindi ko na nga nakilala na ito pala yung Bali. Tapos nung lumabas na kami, parang ang dami nang ang bago. And nakakatuwa na nakabalik kami with the kids. At nakakatuwang marinig si Daddy Mark na nagsasalita ng Indonesian. Parang ako, wow, he's back in his element. So, I'm happy for him na nandito kami sa Indonesia ulit. At mag-e-enjoy kami dito sa Bali. Tip sa mga magulang, no? Bago kayo mag-travel, be ready with mga toys na ganito, nakasya sa backpack. Nasaan na yung mga giraffe nila? So, si Mommy Bianca, nag-shopping siya sa TikTok shop ata ito galing, no? So, mga laruan ng mga bata, pang-alyo lang, di ba?
Alam niyo naman, lalo na ngayon na dumadami yung hate toward kids. Kailangan behave yung mga bata, di ba? Kasi yung mga nagreklamo sa mga bata parang never naging kids. So yan, di ba? So kailangan ready kayo. Pang aliw tayo dyan. And mga ka-eats, we're very proud to say na yung kids namin kapag nasa aeroplano o nasa galaan, very, very behave sila. Nakakatuwa kasi talagang okay sila mga ka-eats kapag gumagala kami at yun, talagang tuwan-tuwa sila kapag nasa galaan. Kaya sobrang enjoy kaming buong pamilya. Tip nga pala kapag nandito kayo sa Indonesia, sa Bali mismo, no? Kasi maraming mga scam na money changers. So sinabi agad yun, pinaalalahanan kami kagad ng friend namin na driver rin dito, si Yannick. So ilalagay ko sa description box yung details niya para kung magbabali kayo, siya yung kunin ninyo. Sobrang bait, speaks English really well, tapos hindi kayo tatagayin. Talagang very reasonable yung prices niya. Parang halos hindi siya nagtaas ng price since 11 years ago. Ganun siya kabait. Tapos sinabi niya na huwag magpapapalit ng pera sa mga maliliit na money changers kasi sila yung kadalasan ng sa scam. So, meron mga authorized na money changers, yung mga malalaking shops. Doon po kayo magpapapalit just in case. Pero, ang pinaka-tip namin sa inyo is mag-withdraw na lang kayo gamit yung inyong debit card sa mga ATM sila. Yun ang pinaka-safe na paraan. Tapos, yung exchange rate din naman, okay na rin siya mga ka-eat. So, at least iwas lang kayo sa abala, iwas lang sa pag-aalala kapag nagbakasyon kayo dito sa Bali. So, yun yung tip number 1. Tip number 2, related kay Yannick. Kumuha kayo ng driver for your tours. Kasi, may Grab dito, may parang angkas, yung Gojek nila. Pero, malaking bagay kapag may driver kayo. Siyempre, meron yan sa Klook, meron yan sa Agoda, kung saan man. Pero, itong si Yannick kasi, since kilala na namin siya since before, marami na rin kami na-refer sa kanya. Sobrang bait niya sa mga Pinoy. So, yun ang pro tip namin. Kontakin niyo si Yannick kung pupunta kayo ng Bali. Meron siyang parang High Ace, Grandia. Meron siyang Ertiga, yung pinangsundo niya sa amin kanina sa airport. And iba-iba, parang may Avanza pa siya, ganyan. So, Depende sa inyo. depende kung gaano kayo kadami, kung ano yung needs ninyo. Tapos ang maganda dito, pwede kayo magpa-customize ng tours sa kanya. So, hindi na kayo mag-iisip pa. No? Kanina nga may pa-flowers pa siya nung dumating kami. Nakakatuwa, parang sinalubong, may pa-welcome flowers pa siya. Tapos, meron pa siyang snacks for our kids kasi sobrang tagal namin hindi nakita. Pero in touch kami sa Facebook. Ganun siya kabait. Parang nakikita ko sa Facebook niya, lagi siyang nagpo-post ng mga clients niya na parang maybe 3/4 of them Pinoy. So, nakakatuwa. And pag magbabali kayo, I would love for you to meet Yannick kasi sobrang reliable niya at talagang siya nang bahala sa inyo kapag nandito kayo. So, yun na, money changer. Tapos, kumuha kayo ng driver na maayos para hindi na kayo maabala at hindi na kayo ma-scam dito sa Bali kapag nagpunta kayo for the very first time. Mga ka-eats, dumating na yung in-order namin. So, ito yung mi goreng. Ayam goreng. Ayam is chicken. Goreng is fried. May kasama ng rice at the usual pipino and lettuce. Tapos, ito naman yung mi goreng. Mi is noodles. Tapos, goreng is fried. At may kasama na ring satay. Tapos ito naman is nasi goreng, fried rice na may kasamang sate at syempre yung kanilang kropok or kropek sa atin mga ka-eats at meron silang achar or achara naman sa atin mga ka-eats. Kain na tayo! Kain tayo mga ka-eats, susubukan ko na yung kanilang nasi goreng. I don't like this. Wow! And kropok. Grabe. Tastes like home. And ayam, sate ayam.
Grabe. First meal back in Indonesia. Sobrang sarap. Happiness. Comfort food. Next is yung mee goreng, stir-fried noodles. Ang key ingredient dito is usually yung ketchup manis. Tapos may konting pampaanghang sila. Para syempre may kick, may isa sa manghang. The fried rice? Coffee. Egg noodles. Medyo sweet and savory. Tapos may fried egg siya. So, laging kapartner krupok and meron din satay na may peanut sauce. Ito yung ayam goreng na may bawas na fried chicken. Parang katapat niya Pinoy style fried chicken. Medyo parang walang butter, pero very crispy, very juicy. Parang siyang Max's fried chicken na Indonesian version. Next is itong margarita pizza na mukhang very crispy at thin yung crust. Wow. That's good. Ang lutong. Galing. Medyo kakaiba siya. Oh my God. Kasi sobrang lutong. Diba? Tapos sarap. Ang fresh yung mga gulay. Hey Beans, kamusta yung food mo so far? It's good. Ano yung nagustuhan mo sa in-order natin? The fried chicken. Why? Because it's crunchy. Crunchy, crispy na. How about the meat? It's very good. You like the taste? Yes. Great. How about you, Seijibu? The pizza. The pizza. Why? Because I like the crunchy. Yes. How about Didi Bear? The pizza too. The pizza too. Because it's crunchy. Show nga. How crunchy is it? Take a bite. Wow, crunchy. How about you? Go. Mommy, How about you? Uy, pizza. I heard that. The pizza showing off, correct? How about mommy? Ano nagustuhan mo, mommy? Yung nasi goreng nila nagustuhan ko. Na-miss ko yung ganitong klaseng nasi goreng. Pero syempre hindi namin pinagawang spicy para makain ng mga kids. And yung fried egg, yun talaga yun combo. Nasi goreng with a fried egg on top. Yes, sarap no, grabe. Parang nakakamiss talaga, grabe. After ilang years, nandito na kami ulit. And talagang happiness. Happy food agad. Excited na kami mas mapakita pa sa inyo yung mga gagawin namin at yung mga iba pang ma-experience namin dito sa Bali. Yeah. Kinikilig-kilig pa. Mommy B, dahil inaantok ka, pag-usapan muna natin yung lunch natin sa Opini Coffee. Hindi ko alam na ibig sabihin ng Opini, pero ang cute niya. Opini. Opini Sesame. Ano? Opini Coffee. So, ang una pala, no? Order tayo ng nasi goreng, mie goreng, ayam goreng, saka margarita pizza, tapos 5 bottled water. 225,000 rupiah ang total nun. At in pesos. 785 pesos. Gagawin ko sana lang ng drum roll. Pero nakalimutan ko paano mag-drum roll. So, 785 pesos lang siya. Parang nagulat ako na medyo mura siya kasi I was expecting na parang pagka in-order mo sa Boracay yun, 4 na plato. Oo. Baka 1,500 or close to 2,000 na siya. So, Kasi yung stretch din kung saan kami kumain. Maraming mga iba-ibang kainan. And maraming foreign.
foreigner. So alam mo, hindi mo siya very touristy, pero alam mo maraming turista, no? So expected na medyo mas mataas yung yung Right. price. But no. Siguro pag sa mga warong kayo, yung warong WARUNG, parang yung tawag nila sa mga karinderya, yung mga parang street food levels na kainan. Siguro yung nasi goreng sa mga ganun is mga 20,000 rupiah lang, no? Yung 40,000 kasi na rupiah, ano yun eh, mga nasa 150, 160 pesos siguro siya. And May kasama ng sate. may kasama ng Diba? sate, dalawang Mga stick. fried egg. Diba? So, complete meal na rin siya. And, madami din. Diba? Oo. Marami rin yung rice nila. So, mabubusog ka na. Even yung mi goreng nila, marami rin yung serving. Actually, pwedeng pang dalawa. Totoo. Sharing for two. Pwede. Siguro hindi kaya masyado gutom. Pero, I mean, kasi sabihin mo, tig isang plate sila per person, 225,785 pesos. Siguro ang budget nyo dito is mga nasa 200 to 300 pesos kapag kakain kayo. Per meal Per yun na, meal. per head. Which is pwede na. Kasi Oo. alam naman natin na touristy talaga yung Bali. Tapos nasa Ubud pa. So, sa mga medyo ka-age namin, namang alam nyo yung Ubud sa Eat, Pray, Love. No? Yung Yeah. mga nangarap mag-Bali dati. No? Siguro, Sikatut. Sikatut. Yung mga kung medyo bata-bata pa Napanood kayo noon, niyo di ba? yun. Papunta pa rin yun. Tapos siguro ngayon pwede na kayo pumunta. Punta kayo, i-book nyo yung Bali na yan. At maganda pumunta kapag mga April daw. April to October. Kasi November to March, ganyan, or December to March, yun yung maulan nila. So ngayon, perfect. Although medyo umulan ngayon, Kaya Pero- nakaupo kami dito. Oo. Hinantay Baka namin yung nakapag-check-in room eh. namin kasi 2 p.m. pa. Kaya Tapos, magkwentuhan muna tayo. Yeah. Dapat mag-ice cream kami across lang ng resort kung saan kami magsistay. Kaya lang, jumulan. So, nakatambay kami dito. Kaya parang nakasanda lang ako sa sofa. Inaantok na. So itong episode 1 sana ng Bali vlog natin, may ice cream sana, gelato sana tayo matitikman, pero Tingnan natin mamaya pag medyo tumila-tila na yung ulan. Naudlot. Kung makakapag-ice cream. Pero yun nga, napansin ko rin, dito sa area na to, maraming foreigners. So, talagang alam mong pinupuntahan si Ubud. May pause. Alam mong pinupuntahan si Ubud. And wala pa tayo sa sa Ubud, yung tinatawag nila Ubud Center or yung city center na sabi nung friend namin na si Yannick, maraming shops, maraming cafe. So excited kaming i-explore yun. sabi nga niya, at least daw yung area namin, hindi pa siya super crowded. Kasi pag sa Ubud Center kayo, syempre, since parang city center siya, mas matao, saka talagang sigurado, mas touristy maraming yung tourist. prices. No? Oo, tama. So parang, Maka-compare natin yan pag nakapunta na kami doon. Makikita natin yung mga presyo ng mga bilihin at ng mga pagkain. tapos mamaya or sa susunod na episode, no, kapag nakita nyo na yung hotel namin na Ubud Wana Resort na binook namin via Klook, pwede nyo gamitin yung codes namin, no? Pwedeng Klook, pwedeng Agoda, kayo na bahala kung saan mas mura. Diba? Siyempre yung codes namin, sinishare namin sa inyo yan para makatipid. So Yes. ang goal natin talaga sa mga vlogs na ito ay ma-share namin sa inyo kung paano ba makakatipid ang isang pamilya sa pag-travel. Siyempre, hindi lang pwedeng lakwatsa ng lakwatsa. Dapat yung lakwatsa natin ay What you're responsible. yes. No, medyo may tipid ng konti para naman ma-enjoy natin yung ibang mga bagay. Like yung mga tours, yung mga pagkain, pwedeng ipang shopping yung natipid sa hotel. So, yung mga ganyang bagay. And all in all, itong nakain namin, balikan natin, na matanda kami. Yung Napunta Opini sa'yo. coffee, masarap siya. Recommended naman with the price and masarap yung food. Ano siya, alfresco. Ang fresco dining pala siya. Walang aircon. Di ba? Parang walang aircon dito. Walang aircon Talagang area. open air. Nagustuhan naman ng kids yung pizza, yung rice. ayam goreng, yung Yung rice, cropek. yung kopik. Parang Pinagagawa nila yung nila, parang cropek. mag-aaway pa eh. So kapag ka nag-stay kayo dito sa Ubud Wana or dito sa stretch na ito, mabilis lang makita yung Opini Coffee. At kung naghanap kayo ng quick fix, no? Gusto nila masatisfy yung Indonesian food craving ninyo na hindi rin ganun kamahalan, subukan niyo Opini Coffee. At make sure to like, comment, and subscribe to our channel para malaman nyo pa yung mga ibang gala natin dito sa Bali.
at iba pa namin mga gala mga kids. So, until next time. Bye! See you in our next episode. See you!